Ngayon naman, pag-usapan po natin yung inyong plataforma. Yung po bang inyong ilalatag o inilatag na plataforma ay may kinalaman doon po sa mga na-discover nyo, experiences nyo po bilang nagtrabaho po sa pamahalaan sa COA po for almost 30 years, 27 years to be exact. Ay, oo. Cheryl, oo, merong relasyon. Kaya nga, may yung nagtatanong, ba't hindi siya nagdi-discuss? Ano yung ano niya? Maghahanda pa siya eh. Sabi ko, actually, matagal nang nasa isipan namin yan. Dahil while we are reviewing the financial transactions, operations, programs of government agencies, napapag-usapan namin yan eh. Dahil kung makikita mong recurring yung audit findings at walang kwenta yung audit recommendations, di ba, na-frustrate ka? Sa frustration mo, naisipan mo, sana may batas na ganito, no? Di ba? Una, of course, lagi sinasabi, pag tinatanong, ang gusto ng mamamayan na plataforma ay paglaban sa kahirapan, pagtaas ng sweldo, pagkain sa hapagkainan, murang presyo ng bilihin. Pero pag tinanong po natin, yung paglaban sa kahirapan, halimbawa, totoo po yun at gagawin po natin yan. Pero susi sa paglaban sa kahirapan, ang paglaban sa katiwalian. Dahil sa tingin ko ho, sa napakalaking budget na naibibigay sa atin, kung lahat niyan, sabihin natin kahit nga 90% ay pumupunta sa tamang programa, hindi ho tayo ganito kahirap. Narinig niyo ho ba yung mga studies na sinasabi na almost 45%? Di ibig sabihin po nawawalan na kaagad tayo ng 45%. Sinabi ni former Senator Ping Lacson. Oo, di ba? So yun ang sinasabi ko, yung paglaban sa kahirapan ay paglaban din sa katiwalian. Pangalawa, yung halimbawang sinasabi natin, paglaban sa kahirapan, bibigyan mo sila ng access. I-open mo yung access to education. Paano natin pag-uusapan yung access to education? Ito ay pinagsamang experience ko bilang auditor, bilang commissioner, at bilang naging dean ng FINMA Education. Doon ko kasi nakita na, alam mo yung pumipila yung mga estudyante pagbili ng ulam, nagulat ako 5 piso. Sabi ko, anong kaya ng 5 piso? Kanin at sabaw ng ulam. So, paano siya makakapag-isip? Diba? So, magkakadugtong yan eh. So, bahagi nito, siguro pagtulungan natin, dahil may pondo para sa scholarship. Tama yun, Pero itina-tie up sa mga political, di ba? Kung sino sinong sinabi ni ganitong politiko, yun ang mabibigyan ng scholarship. Discretion nila. Oo. Pangalawa, meron din tayong issue ng absorptive capacity. Nakikita natin na laki ng budget for scholarship, pero at the end of the day, hindi na ilabas lahat yung pera. Kasi mabagal yung proseso sa loob ng gobyerno. Pero nakahintay yung private sector. Di ba? May mga private sector, merong mga nagtutulak dyan na libreng paaral, pero mas maganda siguro yung tinatawag nating voucher system. May share din sa private na private education, pero kailangan may malinaw na polisiya. At ito rin pangatlo, ito yung sinasabi ko, Alam mo, ang pagtugon talaga sa kahirapan ay yung mapaaral natin yung ating mga mahihirap na walang pampaaral. Ang sinasabi ko laang, huwag nating iasa lahat yan sa gobyerno. Kapag nakita natin na yung mga private sector na nagpupundo sa education ay nakakapagpakita at ng encouraging na programa, halimbawa, at pwedeng pagtulungan ng gobyerno. Can you imagine kung bawat isa sa atin ay mag-aambag sa pagpapaaral ng isang, sabihin natin, na estudyanteng walang masyadong Pangatlo, ayan, nandito naman tayo sa issue ng corruption, yung laptop. Alam niyo, Cheryl, sinubukan ko yan eh. Nagpaint ako, binenta ko yung painting ko, tinulungan pa ako ni Ed dito ni Ed Lingaw. Tapos ibinili natin ng laptop, binigay natin doon sa mga batang Pero alam mo yon, makita natin, overpriced ang laptop, o kaya naman hindi na-deliver. So, ninanakawan na naman tayo, kaya huwag kayong magagalit pag sinabing, puro na lang katiwalian. Paano naman yung kahirapan? Kasi malinaw ho yung ating nakikita. Pero may babanggitin ako when it comes to policy. Ito rin ho yung aking napag-alaman. Alam mo, doon sa mga export processing zones, Cheryl, meron tayong tinatawag na mga companies, multinational companies, mabilis magpalit ng mga laptop. Kasi syempre, sila, US, halimbawa, Texas Instrument, gano'n, mabilis sila. Ang problema, dahil daw in-import nila itong computers ng tax-free, hindi nila pwedeng ibigay. Kasi kailangan bayaran pa ng tax. Ang sabi ko, ang sakit sa banks, di ba? Ibibigay na nga ng libre. So, alam mo ginagawa nila? Dinudurog nila.
sinisira nila. Na pwede natin Hindi pa environment friendly, ano? Alam mo, ito itinulak ko na noon eh. Kaya lang kinapos ako sa oras. Sabi ko, ano kaya kung mag-usap ang BIR, Commission on Audit, at state universities. At sabihin, halimbawa, okay, COA, magkakaroon tayo ng inventaryo ng lahat ng laptop computers na ipapalitan nila, no? And then, magwi-witness ang Commission on Audit doon sa transfer nito sa mga state universities. In which case, masasabi natin na yung buwis na na-exempt doon sa napunta naman doon sa bulsa ng state university at magagamit.